Dito ko po nakita yung, okay, sige, tuloy lang natin yan. Yan. Naka-public yan. Public, okay, sige. Yan. Hanggang saan yan? Hanggang dito. Okay. Huwag mo na isama yung babaan, nakarang isama yung lupa. Dito lang sa taas. Ayan, okay. So yan, magandang gabi po at sa mga kapatiran po na manonood mamaya. Actually, ang devotion po talaga ay 8 or 9 p.m. Pero dahil maaga yung prayer meeting natin, so na-advance. Kaya magandang gabi po, Pastor James, Pastor Ronald, and Pastor Joshua. Okay, magandang gabi po sa inyo dyan at sa mga kapatiran po na nasa iba't ibang panig ng Pilipinas at dyan po sa Australia. Naway maging blessing po ang salita po ng Diyos sa gabi nito to encourage us. Lalo po tayo ay nasa huling panahon at kailangan po natin pag-aralan ang mga bagay na ito. Nagsabihin para tayo po ay tumibay at maging matatag po sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. And at the same time, sa mga kapatiran na ito po ay para sa atin. Amen? Kaya hiniling ko pong pakikinig po ninyo. Ito po ang sulat ng Panginoon kay Kaleng, kay Shalani, kay Jem, at sa bawat isa. Kaya ibig sabihin, kailangan po natin pakinggan. So huwag po natin i-neglect kasi letter po ito sa atin. Kailangan po natin buksan, kailangan po natin basahin ng napakatamis na katulad ng pagbasa natin ng mga sulat ng ating mga kaibigan. Diba? Pag may mensahe sila sa atin, so tuwang-tuwa tayo kapag may mensahe sila sa atin. Tama? Pag may chat sila sa atin. So excited tayong basahin. So ganun din po ang maging attitude po natin sa pakikinig po ng salita ng Diyos na masaya tayo dahil mayroong salita ng Diyos. So bago po tayo mag-start, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Let us pray. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po na kami po muli ay narito upang magbahagi na ng iyong salita, magpalakasan sa pamagitan ng iyong salita. Naway ito po'y maging encouragement sa amin, Panginoon, upang magpatuloy sa buhay namin bilang mananampalataya. Kayo pong siya magsuway sa anumang gawa ng kaaway. Tulungan niyo po ang inyong lingkod, bigyan ng kalakasan at talino na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. So, last time po, pinag-aralan po natin yung chapter 3 ng Acts. Ito po yung pinamagatan na walk, live, and praise. Walk, live, and praise. Na kung saan, nakita po natin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa pagkilos ng banal na Espiritu at matapos po nilang manalangin ng sama-sama at pumunta itong si Peter at si John doon po sa templo to pray. So nagkaroon po ng miracle, nagkaroon po ng pagkilos ng Panginoon dahil po sa kanila pong mga ginawa. So ibig sabihin, huwag po natin kakalimutan na sa ministeryo ng Panginoon at sa ating buhay, yung pananalangin. Amen? Huwag natin kakalimutan yung pananalangin, yung pagsama-sama sa pananalangin, at yung pagbabasa ng salita ng Diyos at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Huwag po natin aalisin. May oras po dapat tayo ng mga pananalangin natin na inalaan natin sa Panginoon. At the same time, yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. At dahil doon, yung isang taong pilay na simula sa pagkabata, siya po'y nakalakad, siya po'y nakalukso, at siya po'y nagpuri sa Panginoon. Amen? Katulad po natin bilang mananampalataya, tayo po dapat ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Amen? Na tayo po dapat ay lumulukso. Amen? Sa tuwa, sa paglilingkod sa Panginoon. Na meron tayong excitement sa paglilingkod dati sa Panginoon. And mga kapatid, I ask you a question, ganun po ba ang pananampalataya natin sa Panginoon? Meron pa bang paglukso? Meron pa bang kasiyahan? Meron pa bang katuwaan sa paglilingkod dati sa Panginoon? O nagsawa na tayo o wala na? Kaya minamahal na kapatid, kung nawawala po, ibalik po natin, amen? Sikapin po natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, ng pananalangin, ibalik po natin ang ating tuwa, ang ating ligaya, ang ating saya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? At nawa yung mga bagay na yan ay maging kapurihan natin sa Panginoon. Magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. So yun po yung message last time po doon sa Book of Acts chapter 3. And nakita nga po ng iba pong mga Pariseyo
yung mga nangyari ng mga matatalinong tao ng mga Hudyo, yung nangyari po doon na nakalakad, itong pilay simula pagkabata, kung saan imposible mangyari, pero nangyari. Amen? At ito po ay dahil sa kapangyarihan po ng Diyos, sapagkat walang imposible sa Panginoon. Amen? Dahil din po yun sa paghingi po nila sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa kanilang buhay, nangyari po yung bagay, nakatayo po ito, sila pinag-usapan ng mga matadalinong tao at pinagbulong-bulungan, pero ito pong si Pedro ay naging matapang, pinahayag niya ang salita ng Diyos. Sabi ni Pedro sa verse 19 ng chapter 3, "Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord." Napakatapang ni Peter sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos, na kung saan nung nakaraan na siya'y kinausap ng Panginoon na, "Pedro, alagaan mo, pakainin mo ang aking mga tupa," at sa uling pagtawag ng Panginoon, siya'y umiyak sapagkat ayaw niyang maganap sa kanya yung nangyari sa Panginoong Jesucristo. Amen? Pero dito sa tagpong ito, binigyan siya ng tapang ng Panginoon ng banal na Espiritu, mga minamahal na kapatid. At ito po'y, mga kapatid, hindi lang po ito dahil nagawa ni Pedro, ni John, ang sa sarili lang nila. Andiyan pa ba kayo? Amen. Hindi ito nagawa ni John at ni Peter nang dahil lang sa kanila. Nagawa ito dahil ang church ay nagtulungan. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, hindi lang ministeryo ng pastor nyo o ng preacher nyo ang gawain ng pananalangin. Hindi lang ministeryo ng preacher o ng pastor ninyo na kung saan yung lalabas para magpahayag ng salita ng Diyos. Magtulungan po tayo sa pamamagitan po ng pananalangin. Amen? Yeah. Magkaisa po tayo sapagkat tayo po ay church, mga minamahal na kapatid. Hindi ko lang po ito gawain. Gawain po natin itong lahat. Doon nasa akin po ang panawagan, pero gawain po natin itong lahat, mga minamahal na kapatid, bilang mga naligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. Amen? Ready na ba tayo sa next chapter, mga kapatid? Amen. Amen. So sa chapter 4, ang title po nito, mga minamahal na kapatid, ay ano ba yung sinend ko, Brother John? Boldness in preaching in the gospel of Christ. Boldness in preaching in the gospel of Christ. So yun po yung nakita natin sa chapter 4, na magkaroon po tayo ng tapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Amen? Ebanghelyo ni Kristo. Hindi Ebanghelyo ni Kibuloy, hindi Ebanghelyo ni Manalo, hindi Ebanghelyo ni Maria, hindi Ebanghelyo ng mga relihiyon, kundi Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Ibig sabihin, yung naganap sa krus ng Kalbaryo na si Jesus Christ, namatay, inilibing at muling nabuhay para po sa mga tao, mga kasalanan. Kasama po tayo doon. Amen? At yun po ay dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos para po sa ating mga buhay. So yun po yung dapat nating i-preach, yun po yung dapat nating ituro, mga minamahal na kapatid. I-preach natin yung gospel, huwag natin ikahiya. Meron tayong mga kaibigan na nakakasalamuha, mga minamahal, mga mag-aaral, meron tayong nakakasalamuha, na nakaklase natin, nakakasama natin sila. Sinare nyo na ba yung gospel sa kanila? Amen? Huwag nyo nang hintayin pa yung pastor nyo na mag-share sa kanila. Kung may pagkakataon naman kayo na kayo ang mag-share sa kanila ng gospel, every time na lalabas ako, mga minamahal na kapatid, kapag sinabi ng banal na Espiritu na sharean ko ng gospel yung tao na yon, sharean ko ng gospel yun. Hindi ko nire-reject yung calling ng banal na Espiritu na mag-share ako ng gospel. Minsan gusto mo talaga mag-share ng gospel, pero dahil nahihiya ka, hindi ka na mag-share ng gospel kasi nahihiya ka. Pero alam mo mga kapatid, mayroon sa iyong pangungusap ng banal na Espiritu, kaya lang kinahiya mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Diba? Ano sabi ni Pablo? I am not ashamed of the gospel, for this is the power. Diba? Ito yung kapangyarihan sa ikaliligtas ng isang tao. Diba? Ito po'y kapangyarihan para maligtas ang tao at siya po'y tumalikod sa kasalanan at magtungo po sa Diyos na buhay, sa totoo at tunay na Diyos, mga minamahal na kapatid. So boldness in the preaching of the gospel. Boldness in preaching the gospel of Christ. So punta po tayo sa verse 1, mga kapatid. In verse 1, ng chapter 4, sundan po lamang ninyo, mga kapatid. And as they spake unto the people, the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them. So ito na po yung karugtong, mga minamahal na kapatid. So pagkatapos po magpagaling nila Pedro at ni John,
nag-preach po si Peter, ngayon pumunta po itong mga tao. Okay, sino po yan? Yung mga priest, captain of the temple, yung mga Sadducees, pumunta po. Ano ginawa nila? Verse 2, being grieved. Sila po ay naiinis. Okay? Sila po ay, kumbaga, nagagalit sila. Being grieved that they taught the people. Nagagalit sila kasi tinuturuan ni Pedro at ni John yung mga tao patungkol kay Jesus Christ at patungkol sa gospel. Okay? And preach through Jesus the resurrection from the dead. Nagagalit sila kasi pinipreach ni Peter at ni John na si Jesus Christ ay bumangon mula sa mga patay. At alam niyo naman po yung background dyan, kapatid, nagalit po ang mga taong ito kay Jesus Christ. Galit po sila, okay? At ang pinipreach ni Peter na kaya nakalakad itong pilay dahil sa kapangyarihan ni Jesus Christ. Okay? Which is mga minamahal na kapatid na kaya nila na ipapako si Jesus Christ kasi po itong si Jesus Christ ay napatunayan nila na inaangkin niya ang pagka-Diyos. Okay? Kaya nahatulan nila si Jesus Christ na tinatawag na pamumusong o blasphemy. Okay? Which is sa atin po, sa pananampalataya, according to the Bible, na totoo naman po talagang Diyos si Kristo. Hindi lang po ito matanggap ng mga Hudyo. Amen? Amen? Kaya pinapako nila si Jesus Christ. At dito po, hindi nila matanggap na yung pinapako nila, yung pinarusahan nila, yung kanilang pinakulong, yun yung nagpagaling dito sa taong pilay. Di ba? Yun yung nagbigay ng milagro. Amen? Amen. Kaya po nagtipon sila, nag-meeting sila. Ano nangyayari? Bakit yan yung preaching ni Peter at ni John? Bakit nila itinataas si Kristo na patay na? Akala nila patay na. Pero nabuhay muli si Jesus Christ, hindi nila alam. Amen? And they, verse 3, and they laid hands on them. Dinakip nila ito si Peter and si John and put them in hold unto the next day, for it was now eventide. So kinabukasan na, hanggang kinabukasan, kinulong po nila itong si Peter at si John. Nakikita niyo po mga minamahal na kapatid, na dahil sa pagpipreach ng katotohanan, sa pagpipreach ng gospel, kinukulong nila yung mga nagpipreach ng katotohanan. Amen? Inaalipista nila, pinipersecute nila yung mga nagbabahagi ng kaligtasan. I remember doon po sa Facebook, mayroon pong video na kung saan mayroon nagpipreach tapos sinampas sa mukha. Diba? Sabi ni Pastor James, doon daw yun sa Australia, na kung saan nandun si Pastor Joshua. So ibig sabihin, hindi po madaling, hindi po, doon po sa bansa nila, doon may kalayaan po na mag-preach ng gospel, yun nga lang, pwede ka nilang sapakin, pwede ka nilang sampalin kasi nag-preach ka ng salita ng Diyos. Galit po sila kay Jesus Christ. Bakit? Dahil sila po ay hindi naniniwala na mayroong Diyos. Okay? Sila po yung mga atheist. Ayaw po nila sa Diyos. Galit po sila sa Diyos. Amen? Amen? Ganit pong sistema, kung ipipicture po natin, mga minamahal na kapatid, yan po ang galit po, yun yung paghihinag, yung pag-grieve ng mga tao po, ng mga leaders, doon po kay Peter at kay John. Amen? Amen? So kung nangyari po din po yan ngayon sa kapanahunan po natin. Diba? Na dahil sa pagpapahayag ng katotohanan, kinukulong, pinapaslang at inaalipusta ang mga naunang mananampalataya. Sa panahon din po natin ngayon, ganun din po ang nangyayari. Kaya nga lang, sa panahon natin ngayon, na dahil ganun po nangyayari, nananahimik na lang tayo. At ayaw na natin ipahayag ang salita ng Diyos. Natatakot po tayo na ipahayag ang salita ng Diyos. Pero alam niyo po, mapalad po tayo dito sa Pilipinas. Meron akong narinig na missionary video pinuntahan po namin yung Santo, na kung saan ang kanyang testimony na hindi siya basta-basta pwedeng maglabas ng Biblia at magbahagi ng gospel yung sa kanilang lugar. Sabi niya, kayo dyan sa Pilipinas, mapalad kayo dyan, kaya gawin nyo lang yung trabaho nyo dyan. Kasi dito sa amin, hindi namin pwede gawin ang ginagawa namin dyan sa Pilipinas. Amen? Meron tayong freedom to share the gospel. Meron tayong liberty to share the gospel. Yun nga lang, ang Kristiyano nagbubulag-bulangan, nagbibingi-bingihan. Ayaw natin kumilos, tinatamad tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Samantalang yung mga naunang mananampalataya, sina'y buwis buhay, mga minamahal na kapatid, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Verse 5, and it came to pass on the morrow that their rulers and elders
and scribes, and Annas the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and as many as were of the kindred of the high priest, were gathered together at Jerusalem. Nag-meeting-meeting na sila, pinag-meetingan nila itong si Peter at si John, kung anong ginagawa nila, na sinishare nila si Jesus Christ, yung gospel. Nagagalit sila sa ginagawa po ni Peter at ni John. In verse 7, and when they had set them in the midst, ilagay nila sa kaligtaan si John, pinalibutan nila si John as Peter. They asked, but by what power or by what name have you done this? Sa kaninong kapangyarihan o sa anong kaparaanan, bakit nyo nagawa na palakarin yung pilay? Sa anong kaparaanan? Sabi ni Peter, then Peter filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost, hindi siya natakot. Sa oras na yun, pwede na siyang batuhin. Amen? Pinalibutan na sila. Pero si Pedro, siya po ay napuspos ng banal na Espiritu. Said unto them, ye rulers of the people and elders of Israel. Verse 9, if we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole? Kung sasaliksikin kung ano nangyari sa kanya, saan kaya galing, kung bakit siya gumaling. Kung tatanungin ko kayo, di ba, matatalinong tao itong mga ito eh. Amen? Mga Sadducees, mga Pharisees, mga leaders, matatalinong tao sila. Kaya sabi ni Pedro, sa palagay nyo, saan ba galing ang kapangyarihan na kung bakit nakalakad yung pilay na yan? Verse 10, be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom he crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. Kaya nakalakad yung taong yan dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo ng Israel. Amen? Amen? Amen. Galit na galit yung mga tao doon, pwede na nilang patuloy si Pedro. Dahil sinabi nila na si Jesus Christ, yun ang pagaling doon. Pero ano nangyari? Verse 11, this is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, by there is none other name under heaven given unto men, whereby we must be saved. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para tayo maligtas, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Wala nang ibang tagapagligtas, kapatid. Amen? Hindi na tayo maliligtas sa pamamagitan ng relihiyon, ng mga salapit, kayamanan, kundi sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesucristo. Kahit si Buddha, hindi tayo maliligtas. Kahit ang Hinduism, ang Judaism, hindi tayo maliligtas sa mga relihiyon na yan. Verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John, tignan niyo po nakita nila ang katapangan po ni Pedro at ni John sa pag-preach, and perceived that they were unlearned and ignorant men. Ang tingin nila kay Pedro ay mga walang utak. Okay? Mga mangmang, yan pong tingin nila kay Pedro at kay John sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And I tell you, brethren, sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, minsan tinatawanan nila tayo. Amen? Yan ang tingin nila sa atin. Wala tayong utak. Di ba? Binabahagi natin si Jesus Christ ang katotohanan. Ang tingin nila sa atin, walang utak, tinatawanan nila tayo. Pero kapatid, I tell you, tuloy lang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sila ay maligtas. Ano po yun? Yung gospel of Jesus Christ. Amen? Kaya tuloy lang mga minamahal na kapatid, huwag kang magsasawa na ibahagi ang salita ng Diyos. Huwag kang titigil. Huwag kang ma-discourage. Amen? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, hindi siya discourage. Siya'y nagpatuloy hanggang sa krus ng Kalbaryo. Amen? Para tayo ay maligtas. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Anong verse na po tayo? Verse 15. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves. Nag-meeting sila nung nalaman nila na binanggit ni Peter na si Jesus Christ ang dahilan kung bakit gumaling. 16 saying, what shall we do this men? Anong gagawin natin sa taong ito? Anong gagawin natin kay Bilog? Nagbabahagi ng salita ng Diyos. Nag-usap-usap sila. Tapos nandun si Bilog sa kabilang gilid. Siguro kung si Bilog yung nandun, kinakabahan na siya. Sa kayang tatakbo. Saan ako sisibat?
Amen? Imagine niyo po yung kwento. Nag-uusap-usap itong mga leaders na ito. Anytime pwede na lang ipadakip itong si Pedro at si John. Okay? Saying, verse 16 saying, "What shall we do this men? For that indeed a notable miracle hath been done by them is manifest in all them that dwell in Jerusalem, or we cannot deny it." So sabi nila, alam naman natin na ito po'y galing sa Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Yung nangyari po kung bakit nakalakad yung isang pilay. Verse 17, "But that it spread no further among the people. Let us straightly threaten them." Takutin na lang natin sila. Okay, pagbantaan natin sila para hindi na sila magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Grabe no, kung ikaw ay may banta sa buhay. Diba? Halimbawa, si Ate Lorraine, nag-share siya ng gospel sa school. Sinabihan siya ng guard, "Huwag kang mag-share ng ganito dito ah. Bawal yan. Bawal magbahagi ng salita ng Diyos dito." Ngayon, anong gagawin mo? Bilang ikaw ay isang Kristiyano, kailangan mo ipahayag ng salita ng Diyos. Meron akong kakilala, si Missionary Frederick. Nag-share siya ng gospel sa Kaibol. Alam niyo yung Kaibol, di ba? Nag-share siya ng gospel sa Kaibol. Nilapitan siya ng guard. Sabi sa kanya, "Bakit ka nag-share dito ng ano? Bakit ka namimigay ng word of God?" Pinagbawalan siya. Pero alam nyo, hindi siya tumigil. Pupunta pa rin siya ng Kaibol at nagbibigay pa rin siya ng gospel tracts. Amen? Alam nyo, mamamanga kayo sa taong yun, pilay yun. May kapansanan yun. Pero pag umakyat ng jeep yun, alam nyo, anytime kapag inatake yun, si Missionary Frederick, patay siya. Kasi may karamdaman siya. Minsan umalis siya, mag-isa lang. Okay? Umalis siya. Pero nakakamangha yung taong yun. Kahit pinagbabawalan siya pumasok dun sa mall, gagawa siya ng paraan para makapasok at makapagbigay ng gospel tracts. Amen? Walang utos yun, walang command. Nagsasarili siya na magbigay ng gospel tracts. Nag-share siya ng gospel dun sa mall. Pinapahayag niya kahit pinagbabawalan siya na magbahagi ng salita ng Diyos. Dito po mga minamahal na kapatid, mas matindi po ang threat. Pag sinabi pong threat, buhay po nila yung nakataya dito. Pinagbantaan po yung kanilang buhay ni Peter at ni John. Na kapag nagbahagi pa kayo ng gospel, papatayin namin kayo. Hello, nandiyan ba kayo? Amen? Pag nagbahagi kayo ng gospel, papatayin namin kayo. Amen? Sa ating panahon, mga minamahal na kapatid, no? Yung threat lang sa atin, mga simpleng bagay lang. Diba? Ayaw na natin magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Nahihiya lang tayo kasi parang pag nag-share ako ng gospel, parang magiging mukhang banal ako. Hello? Diyan ba kayo? Nandun ka sa klase nyo, may dala ka ng gospel tracts, nahihiya ka kasi baka pag-share mo. Parang ang ano ko naman, ang sobrang banal ko naman kapag pinahagi ko itong gospel tracts sa kanila. Pag nag-share ako ng gospel sa mga katrabaho ko, parang makinig kayo dyan sa likuran. Nag-preach ako. Parang ang banal ko naman, di ba? Pag nag-share ako ng gospel dito sa mga classmates ko, di ba? Parang sobra naman. Baka aasarin nila ako pag nag-share ako ng gospel sa kaklase ko, sa kaibigan ko. Kapatid, makinig ka. Hindi ka papapatayin. Hello? Hindi ka papapatayin kapag nagbahagi ka ng salita ng Diyos. Amen? Wala pang threat sa'yo. Sino ditong pinagbantaan na yung buhay niya dahil nagbabahagi siya ng salita ng Diyos? Meron po ba? Amen? Di ba wala, mga minamahal na kapatid? So, ibig sabihin, mga minamahal, meron pa tayong kalayaan para mag-share ng gospel. Kasi nga, si Peter at si John, pinagbabantaan sila, pero tuloy pa rin sila, mga kapatid. At alam niyo mga kapatid, kapag pinag-aralan pa natin ito na mas malalim, mayroon din pong threat sa buhay ng church. Hello? Yung first church, meron pong threat sa buhay nila. Na hindi sila pwede magtipon-tipon ng sama-sama dahil pag nahuli sila, papatayin sila. Pero sa atin, sa panahon natin ngayon, wala naman tayong threat dito sa Pilipinas, takot na takot tayo magsimba. Takot na takot tayo mag-prayer meeting. Hello? Napapaliktad na ang sitwasyon natin. Tayo patuloy yung takot na kung saan meron tayong kalayaan na magsimba, may kalayaan tayo na manalangin. Tayo pa yung natatakot. Tinatakot tayo ng sarili natin multo. Na kung saan dapat tayo mas masipag.
sapagkat walang threat sa buhay natin. Dapat tayo yung mas masigla sapagkat walang humahadlang sa atin sa ating pananampalataya. Yung sarili lang natin, yung problema natin, yun yung tumatakot sa atin. Amen? Kaya kapatid, nandito ka, makinig ka. Makinig ka sa salita ng Diyos. Panahon na para ikaw ay gumising. Panahon na para ikaw ay bumangon. Panahon na para alisin mo yung mga takot mo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na kung saan minsan pagiging makasarili na lamang ang dahilan natin kung bakit kinakalimutan natin ang mga gawain ng Panginoon, mga minamahal na kapatid. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Anong verse na tayo? 18. And they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. Huwag niyong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Kristo. Sabi ng mga tao doon. Huwag niyong babanggitin. Hindi na namin maririnig dito ang pangalan ng Panginoong Kristo. Pero nagpatinag ba si Peter at si John? Tingnan natin. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. 21. So when they had further threatened them, they let them go, finding nothing how they might punish them. Ito na po, inagawa na po nila ng paraan para maipatumba, maipapatay si Peter at si John. Because of the people, for all the men glorify God for that which was done. 22. For the man was above 40 years old, for whom this miracle of healing was showed. 23. And being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said unto them. And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and said, Lord, thou art God, which hast made heaven and earth and the sea, and all that in them, whom by the mouth of the servant David has said, why did the heathen rage, and the people imagine vain things? Amen? The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ, for of the truth against the Holy Child, Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together. Sabayin niyo po sa pagbabasa. Sa verse 23 po, nakita niyo po, nag-pray na naman po sila mga kapatid. Nagtipon-tipon na naman po sila. Bakit? Mayroon silang struggle na kinakaharap. Amen? Kaya nagsama-sama sila. Verse 28, For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. 29, and now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. Grabe no, napakatapang nila. Nasa kabila daw ng mga paghahamon, pananakot sa kanilang buhay. Diba? Hinihiling pa rin nila na sila'y makapag-preach ng matapang sa salita ng Diyos. Amen? Grabe no, nakakamangha po mga minamahal na kapatid. Sana ganito rin po tayo. Amen? Sana ganito rin po tayo mga minamahal na kapatid, na huwag na tayo maging duwag pa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, maging matapang na po tayo kapatid. Amen? Kunti lang po yung dahilan natin eh. Diba? Napakaliit lang po na bagay minsan ng mga dahilan natin kung bakit natin ayaw magpatuloy sa Panginoon. Pero sila, walang dahilan para tumigil dahil kamatayan, susuungin. Amen? By stretching forth thine hand, 30, to heal, and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child, Jesus. 31, and when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Grabe no? Nakapag-speak with boldness, nag-pray sila, nagsama-sama. Nakakamangha mga minamahal na kapatid. Na-imagine ko kapag nandun ako, nakikita ko yung senaryo. Nakakamangha mga minamahal na kapatid kung paano po sila napupuspos ng banal na Espiritu dahil po sa sama-sama nilang pananalangin. Amen? Kumbaga mga minamahal na kapatid, walang hadlang eh. Wala silang problema, finances eh. Okay? Mamaya makikita nyo madadaanan natin. Wala silang problema. Ang problema na lang nila ay papatayin sila. Pero kahit yun yung buhay, kapalit yung buhay nila na papatayin sila, hindi pa rin sila tumitigil, tuloy pa rin sila. Amen? Ako minsan nadi-discourage ako, wala nang pambayad ako. Trabaho na lang ako. Balik na lang ako sa trabaho. Alam naman nila yung gospel eh. Narinig naman nila yung gospel eh. Pagkatrabaho na lang, babalik na lang ako. Minsan ganun lang yung persecution sa atin eh. Pero dito yung persecution, buhay. Amen?
Buhay yung kapalit sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya dapat tayo mga Kristiyano, gumising na tayo. Wala pang nagbabanta sa iyo para ikaw ay tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Walang nagbabanta sa iyo. Sinusundo ka pa nga minsan eh. Amen? Pero bito, pinahabol pa ako. Hindi nga tuloy ako. Yung nagsishare ako ng gospel dun sa hingal na yun, kumakain na ako. Mga anak, wait lang, mag-i-share ako sa inyo. Inihingal ako eh, kasi pinahabol ko sila eh. Diba? Kaya inihingal ako ng pag-share ko ng gospel kanina dun sa mga bata, pero purihin ang Panginoon, di ba? Nanabahaginan ko sila, natin sila ng salita ng Diyos. Amen? Speak the word of God with boldness. Mga minamahal na kapatid, huwag natin ikahiya ang Diyos sa ating buhay. Huwag natin ikahiya yung Ebanghelyo kung paano tayo naligtas. Amen? Amen. Huwag natin ikahiya. 32. And the multitude of them that believed were of one heart and of the soul. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Mga kapatid, pinagbahagi nila yung kanilang mga ari-arian at pinaghati-hati nila. Kaya sabi ko sa inyo kanina, wala silang problema sa finances nila. Amen? Sa church. Anong ibig ko pong sabihin? Hindi ko po sinabi na ibenta niyo po yung ari-arian niyo. Diba? Hindi ko po sinasabi. Hindi ko po kayo inuutusan. Pero ibig ko po sabihin dito, tignan niyo po ang picture ng church dito po sa Book of Acts. Tignan niyo po anong ginagawa nila. Nagtutulungan po sila sa lahat ng bagay. Hindi po nila pinapabayaan si Peter. Amen. Si Peter po yung leader po nila dito. Hindi po nila pinapabayaan si Peter. Sinasamahan po nila sa prayer. Hello? Amen. Sinasamahan nila sa giving. Hindi nila pinapabayaan magutom. Amen. Sinasamahan nila sa prayer, sinasamahan nila sa giving, sinasamahan nila sa paghayo, sinasamahan nila bahay-bahay. Hello? Amen? Amen. Ibig sabihin, hindi lang ito gawain ng pastor, gawain natin itong lahat. Kailangan natin magtulungan sa lahat ng aspeto. Amen? Sa mga pangangailangan, magtulungan po tayo nang sa gayon, hindi mabigatan ang gawain ng Panginoon. Kapadaluyin sa iyo, maniwala kayo kapatid, papadaluyin sa inyo ng Panginoon yung pagpapala. Yun nga lang, kakaunti ang ating pananampalataya. Tibayan natin yung ating pananampalataya, kapatid. Maging tapat tayo sa ating pagbibigay. Hello? Amen. Maging tapat tayo nang sa gayon yung gawain ay umusad ng umusad ng umusad. Amen? Hindi huminto, mga minamahal na kapatid. Bagkus, mas malayo pa, mas marami pang ating maabot ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen. Amen? Kailangan po natin magtulungan sa gawain ng Panginoon. And with great power gave apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Kapatid, sabi upon them all. Hello? Pag sinabing all, anong Tagalog nun? Ang biyaya ng Panginoon ay napasa kanilang lahat. Amen? Bakit? Kasi po sila ay magkakasama, iisa sa gawain ng Panginoon. Amen. Walang nagtutulakan, ay yan na lang si sister, siya ang magwalis kasi mukha siyang walis. Ayan si sister, siya lang ang dyan sa gawain na yan kasi siya dyan, ako mayaman, siya mahirap. Hindi po ganun, kapatid. Pantay-pantay po sila, walang mataas, walang mayaman. Amen. Lahat masipag, lahat nagkakaisa. Amen. Amen? Amen. Naintindihan niyo po mga kapatid? Dito po, sabi ko sa inyo, sa Macedonia, walang VIP. Walang very important personal dito. Amen? Walang donya dito, walang prinsipe, walang prinsesa. Lahat po tayo pantay-pantay dito. Amen? Amen. Kaya wala po tayong titingnan dito na mataas. At huwag natin titignan yung sarili natin na mataas. Kaya hindi tayo tumutulog sa gawain ng Panginoon. Kaya hindi tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Sapagkat lahat tayo ay mababa lamang na binayaan ng Panginoon ang kaligtasan. Amen? Kaya sana po mga kapatid, maging aral po sa atin ang salita po ng Diyos na ito. Neither was there any among them that lacked. Tingnan niyo po, walang nagkulang sa kanilang lahat. Hello? Hindi nagkulang. Lahat po ng pangangailangan nila natutugunan.
Bakit? Tulong-tulong po sila, sama-sama po sila. Amen? Amen. For as many as were possessors of lands or houses, sold them. Binenta nila yung mga tahanan nila, yung kanilang mga lupa, and brought the prices of the things that were sold. Okay? Ibinigay nila sa apostles' feet, pinagtulungan nila sa anumang mga pangangailangan nila sa Ebanghelyo, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. Tuloy sabi ko sa inyo, no, hindi ko sinasabi na ibenta niyo po yung ari-arian niyo. Ang sinasabi ko, mga minamahal na kapatid, na magtulungan tayo. Amen. Amen? Magtulungan po tayo. Huwag na po tayo maging bulag, huwag na po tayo maging bigay. Kailangan po kayo na gawain ng Panginoon. Kaya naging member po tayo dito sa church. Kailangan po tayo sa lahat po ng aspeto. Kailangan po ang pagtutulungan po natin mga minamahal na kapatid. Amen? Amen? Diba? Ano bang gusto nyo? Kahit 100%. Kapatid, ang picture po ng giving ng New Testament, 100%. Hindi po tight. Hello? Ang problema po, tight, hindi lang natin maibigay. Pero ang New Testament saints po, believers, 100%. Pero mo, benta nila yung lupa nila, tahanan nila, wala nang natira sa kanila. Para sa gawain ng Panginoon. Kaya nyo gawin yun. Diba? Amen? Biyaya po ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon yung pagbibigay natin. Amen? Kaya magkatulungan po tayo sa gawain po ng Panginoon. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Maging si Barnabas, binenta niya rin yung kanyang ari-arian at inilagay ito sa apostles' feet. Pag pinag-aralan po ninyo noong Sunday, ito po yung pinag-aralan namin doon sa conference, yung buhay po ni Barnabas. Ang ganda pala ng buhay ni Barnabas, na kung saan siya po ay naging supporter po sa gawain ng Panginoon. Si Barnabas po, hindi siya pastor. Hindi pastor si Barnabas. Si Barnabas po ay isa lamang simpleng tao sa loob ng gawain ng Panginoon. Pero hinighlight po yung buhay ni Barnabas dito po sa Book of Acts. Bakit po? Kasi ang dami niyang nagawa kahit hindi siya pastor. Amen. Ang dami niyang nagawa sa gawain ng Panginoon kahit hindi siya pastor. Ano ibig sabihin? Ito po sa puso natin ang paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Hindi natin nahangarin na maging pastor tayo. Hangarin natin na maging faithful tayo na member sa gawain ng Panginoon. Nahanda natin ibigay ang lahat sa gawain ng Panginoon. Di ba? Ano man ang mangyari. Buhay man ang kapalit. Ipinaglaban ni Pedro at ni John ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Hindi sila naduwag kahit kamatayan. Nagpatuloy sila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi ko alam kung napag-aralan natin. Pero alam niyo po sa pagpipreach nila dito po, sa pagpipreach po nila ng may katapangan, mga minamahal na kapatid. Nung nakaraan po, 3,000 soul yung nasave. Dito po, 5,000 yung nasave na kaluluwa. Hindi ko po alam kung saan po yun. Hindi ko alam kung nalagpasan po o hindi ko pa kung nandito sa chapter 5. Pero may nabasa po ako dyan kanina na dahil po sa pagpipreach ng may katapangan po, sa pagpipreach po ng may katapangan, neto pong ni Peter at ni John, 5,000 po yung naligtas. Amen? 5,000 na kaluluwa. So, ibig sabihin, wala tayong magiging hadlang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Naalala ko po si Brother Elmer, si Pastor James. Si Pastor Elmer, si Pastor James, nagpipreach po sila sa kalsada ng may buong tapang. Sila Pastor Ronald, nagpipreach po sila sa kalsada ng may buong tapang. Diba? Na pwede silang sapakin doon, di ba? Pwede silang barilin doon, pero nagpipreach sila ng may buong tapang. Amen? At ito pong si Pedro at si John, dahil sa kanilang pagpipreach ng may buong tapang, merong naligtas, 5,000 kaluluwa. Isipin niyo yun, ang daming naligtas na kaluluwa. Yun po ay dahil saan? Sa pagtutulungan po ng church ng Panginoon. Amen? Sa pagtutulungan po ng church ng Panginoon. So mga kapatid, let us preach the gospel of Jesus Christ with boldness. Let us preach the gospel of Jesus Christ with boldness.
Gumising ka na kapatid, huwag mo nang ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. May kaklase ka, i-share mo na sa Kanya. May mahal ka sa buhay, i-share mo na sa Kanya ang salita ng Diyos. Amen? 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 Nandiyan pa ba kayo? Amen. Amen? Nakalive pa ba ito, Brother Aljan? So, ikakat na natin pagkatapos ng message. So, magandang gabi po muli, Pastor James, Pastor Ronald, and Pastor Joshua. At sa mga kapatiran po, naway nag-i-encourage po ang salita po ng Diyos. Mga kapatid, huwag na tayo maging duwag. Amen? Malapit na bumalik ang Panginoon. Amen? Huwag na tayo patulog-tulog. Diba sabi nila, huwag patulog-tulog sa pansitan. Amen? Amen? Huwag na tayo mag-aksaya pa ng pera sa ibang bagay. Huwag na tayo mag-aksaya pa ng lakas sa ibang bagay. Kung may magagawa tayo everyday na magbahagi ng salita ng Diyos, makasama tayo sa Bible study, sa prayer meeting, sa soul winning, sumama tayo. Amen? Makiisa po tayo. Sapagkat ito po ang trabaho po ng church. Patayin na natin yung tradisyon natin ng unang relihiyon na kung saan nakasanayan natin na doon tayo pumupunta at ngayon ina-adapt pa rin natin. Hey, kapatid, hindi ka na unbeliever. Amen? Hindi na tayo unbeliever. Tayo po ay believer na. Amen? Sa gabi nito, I would like to call an invitation sa bawat isa. Tayo po'y pumikit at tumuko. I would like to call an invitation sa inyo po mga minamahal na kapatid. Sa bawat isa po sa inyo. Hindi ko po alam kung nakinig po kayo. Some of you are very, very distracted sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sana po hindi nyo hinahayaan na guluhin kayo ng kaaway kapag may mensahe. But I have an invitation, kapatid, sa oras na ito. If you are filled with the Holy Spirit of God because of our prayer kanina and because of the Word of God, may you come to this altar at maaari ba tayo mag-pray ng sama-sama? Kung ikaw ay napuspos ng Banal na Espiritu dahil sa mensahe ng Panginoon at sa ating sama-sama panalangin kanina, maaari ka bang pumunta sa harapan? Naunawaan mo ang salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos, ang invitation, i-preach natin ang salita ng Diyos with boldness, i-share natin ang salita ng Diyos na may katapangan, na hindi tayo natuduwag. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, paumanhin na ako'y duwag. Panginoon, paumanhin na ako po ay natatakot na ibahagi yung salita sa aking mga minamahal sa buhay, sa aking mga kakilala, sa aking mga kaklase, mga katrabaho. Panginoon, patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Let us preach the gospel with boldness. Niimbitahan ko hindi sa harapan kung kayo'y nahamon ng salita ng Diyos. If you are blessed with the message of God sa book of Acts chapter 4, if you are willing to give your life to Jesus Christ, please come forward. If you have sinned, ilapit mo sa Panginoon sa oras na ito, na yung iyang kasalanan na yan ang humahadlang para ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Talk to God, brethren. Talk to God. Thank you sa pag-forward yung mga minamahal na kapatid. Thank you sa pag-forward nyo. Thank you sa inyong commitment. Thank you sa inyong commitment sa pag-share ng burden ng inyong pastor ng Panginoon sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Naway maging matapang tayo, maging matatag, maging matibay sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Dakila namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapakumbaba sa oras po na ito. Lumalapit kami, Panginoon. Pahabagay niyo po ang aming mga buhay. Pakawad po, Panginoon, sa lahat ng pagkakasala. Dahil ang Diyos, nakikita niyo po ang aming mga puso sa oras na ito. May mga struggles kami, may mga problema. May mga pinagdaraanan kami, Panginoon. May mga gusto rin po kami sa buhay namin. Dahil ang Diyos na kung saan sinuko na namin sa iyo. Alang-alang sa gawain ay pinagkatiwala po ninyo sa amin. Panginoon, patawad po sa kahinaan, patawad po sa mga distraction sa amin, patawad po sa mga panghihina, mga panlulupay-pay, Panginoon. Patawad po. Sa oras na ito, Panginoon, kasama po ng mga lumapit dito po sa altar. Nakikita niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Nais po namin ipahayag ang inyong salita ng may buong katapangan. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Ako sana ikita ko po na they are willing na
ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Sama ang lilipon. Naway samahan niyo po kami, kahabagan niyo kami, Panginoon. Naway dakilang Diyos, hanggang sa araw na iyong pagbalik, isama-sama kami, Panginoon, dito sa Macedonia, na maging matapa kami, huwag kami maduwag, Panginoon, magkaisa kami, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita sa mga mahal namin sa buhay. Marami pa sa kanila, Panginoon, ang di pa ligtas. Abutin niyo sila, Panginoon, at kung may pagkakataon na kami po maging kaparahanan para maligtas sila, gawin niyo po, Panginoon, gamitin niyo po kami, at hindi po kami mahiya, Panginoon. Mahal po namin sila, gusto po namin maligtasin po sila, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, kami mahina lang. Katulad po ng mga naunang mananampalataya na sila'y naging matapang kahit buhay nila ay naging kapalit, Panginoon. May taas ka lang sa mga buhay, may pahayag ng salita. Naway maging encouragement po sa amin na minsan maliliit lang na bagay, humihinto na kami. Minsan, kami rin naman nagdudulot ng problema sa sarili namin, pero hihinto pa rin kami. Panginoon, naway hindi kami maging ganun. Sapagkat ang biyaya mo ay patuloy na nananagana sa amin. Hindi na kami tutungo ng impyerno dahil sa Panginoon Kristo. Kaya sana huwag kami madaya sa Panginoon, sa Diyos, sa inyo, Ama, na kung saan minsan pinagpapalit na namin sa mga material na bagay, sa aming mga kahinaan, sa aming mga katamaran, Panginoon, na ng Diyos, na itong patuloy na kumilos sa amin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang puso ng bawat isa sa oras na ito, ang mga buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po, Panginoon. Amen. Salamat po, mga kapatid. Puri po, Panginoon. Naway yung mensahe po ay hindi po manatili na hamon lamang sa gabi ito. Bagkus, gawin po natin ito araw-araw sa ating buhay. Amen? Amen. Gawin po natin ito, kapatid. Wala pong saysayang mensahe ng Panginoon. Walang silbi ang cross kung hindi po natin gagawin yung mga bagay na inuutos po sa atin ng Panginoon. Let us preach the gospel of Christ with boldness. Let us preach the gospel of Christ with boldness. Umpisahan na natin ngayon. Anytime pwede na mag-rapture. Umpisahan na natin. Amen? So ngayon po, tayo po ay mag-pray. Nakakat na ba ito? Cut na natin. Please na.